Facebook friends, lahat ng customers ng Manila Water mawawalan na ng tubig sa ilalim ng bagong water interruption schedule. Sabi ni Manila Water spokesperson Jeric Sevilla, 6 to 20 hours per day mawawalan ng tubig ang mga customer. Sisimulan niyang ipatupad bukas sa ilang lugar, Biyernes naman sa iba pa. Umaasa ang Manila Water na sa pamamagitan nito, mapupuno na nila ang kanilang mga reservoir at mapaparating ang tubig sa mga bahay sa tamang oras. Para sa full schedule, pumunta lang po sa Facebook page ng Manila Water. Ayon pa sa Manila Water, posibleng tumagal ang schedule na ito sa susunod na 3 buwan o hanggang pumasok ang tag-ulan. Posible rin daw na magkakulay ang tubig dahil ilang oras walang dadaloy sa mga tubo. Kapag ganon, hayaan lang dumaloy ang tubig hanggang sa luminaw ito. Sabi pa ng Manila Water, patuloy ang pag-iikot ng mga water tanker nila para marasyonan ang mga residential at commercial establishments. Pinaprioritize daw nila ang mga ospital at paaralan. Isa sa mga naapektuhang ospital ang Rizal Medical Center sa Pasig na ayon sa pamunuan nito ay napilitang limitahan kahapon ang pagtanggap ng mga pasyente dahil kulang sa tubig. Itinigil din pansamantala ang dialysis ng ilang pasyente pero back to normal na raw ang operasyon ngayon. Isa pang nahihirapan sa water shortage ang Pedro P. Cruz Elementary School sa Mandaluyong. Ayon sa principal, ilang beses na silang nahatira ng tubig pero hindi pa rin sapat para panlinis. Sabi naman ng DepEd, ngayong maraming hindi makapaglaba, simula bukas, pwede nang pumasok sa mga public school ang mga estudyante at guro nang hindi naka-uniform kung apektado sila ng water shortage. Depende sa private schools kung papayagan din nila ito. Umabot na sa 1.6 million pesos ang reward money para sa makapagtuturo sa mga pumatay sa 16 anyos na si Christine Silawan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pasintabi po sa mga manonood, bukod sa kinayod ang mukha at 30 beses sinaksak ang dalagita, dinukot din daw ang kanyang dila at lalamunan base sa medical legal report ng PNP Crime Lab. Posible rin daw na may ginamit na kemikal para mabilis na makuha ang mga bahaging ito ng kanyang katawan. Ayon sa sumuri sa bangkay ng biktima, parang sanay na sa kanilang ginawa ang mga salarin. Sabi ng pulisya, may tinutugis na silang suspect sa krimen. Nagbabala ang COMELEC laban sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa eleksyon at COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, sa ilalim ng batas, pwedeng makulong at magmulta ang sino mang gagawa nito. Kasama sa mga na-monitor nilang fake news, ang tungkol sa umano'y malicious code sa software na pwedeng magamit sa pandaraya. Meron din daw nag-iikot sa ilang barangay at sinasabing may gagawing bagong biometrics registration para makaboto sa Mayo. Meron ding nagpapakalat ng pekeng voters list kung saan burado ang pangalan ng mga hindi boboto para sa isang partikular na kandidato. Sabi ni Jimenez, alam nilang mahirap i-trace, lalo yung mga nagpapakalat ng fake news online. Pero makikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agency para hanapin ang mga nasa likod ng ganitong fake news. Bukod sa kulong at multa, habang buhay disqualified from public office ang nagpapakalat ng fake news tungkol sa eleksyon. Aalisan din siya ng karapatang bumoto. Nakabinbin pa rin ang 2019 national budget sa Kongreso. Ayaw kasi ni Senate President Tito Soto na pirmahan yan hanggat di inuurong ng Kamara ang ginawa nilang pag-itemize ng lump sum budget na mahigit 70 billion pesos. Ayon sa Senado, hindi dapat galawin ang budget matapos itong ma-ratify. Ayon naman sa Kamara, ginawa lang nila yan para mas malinaw kung saan mapupunta ang pondo. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.